Let us open our Bible on Proverbs chapter 10, verse 22. Praise the Lord. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Yes, the blessing of the Lord. Una, how to acquire the blessing of the Lord? Paano natin ito kamtin? Paano natin ito tanggapin? Paano natin ito mararanasan? Wag nating kalimutan, God said, if you obey me, I will bless you. Obedience ang hinihingi ng ating Panginoong Diyos to receive these blessings. At itong mga blessings na ito, kinakailangan natin ito bigyan kahit paman ng lalim at lawak. Anong klaseng mga blessings na ibibigay ng Diyos sa buhay po natin? Hindi lamang blessings sa pangkaraniwang temporary. Hindi lang yan. Basahin natin kung ano talaga yung blessing na yan. Basahin natin Mark 8:36 hanggang 37. Praise the Lord. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So mayroong tinuturing ang Diyos dito o ang ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ang pakinabang ng tao? Maangkin man niya ang buong sanglibutan. Sabihin mo na lahat na matatawag nating riches ng sanglibutang ito, lahat ng honor sa sanglibutang ito, lahat ng gain sa sanglibutang ito. Pero kung ito naman ay walang kaligtasan sa iyong kaluluwa, ito po ay mahulog sa walang saysay. Mahulog sa hindi natin matatawag na blessing. So the blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow. Ano pala yung sorrow? Maangkin man ang sanglibutang ito, wala namang kaligtasan sa kaluluwa mo, babagsak ka pa rin sa sorrow. Kaya nga sinabi diyan, kahit mabuhay ka pa ng maraming taon sa sanglibutang ito, with all the enjoyment sa sanglibutang ito, kung hindi mo inatupag yung kaligtasan ng kaluluwa mo, useless din ang lahat. All that cometh is vanity, because the days of darkness will be so much, will be endless. Kaya kinakailangan ating intindihin ano yung blessing ng Diyos. Kailangan hindi lang tayo titingin sa malapitan. Kasi pag malapitan lang yung blessing na titingnan natin, lalapitan din tayo ng dyablo. I-offer din ng dyablo ang kayamanan na material sa sanglibutang ito para lang tayo iligaw. Pero sa Diyos, iba. Pag naintindihan natin yung blessing ng Diyos, pinapauna ng Diyos yung kaligtasan. Pinapauna ng Diyos yung kaharian niya. Tapos susunod na ang temporary na blessing sa sanglibutang ito. At iyan ay matatawag po nating sure. Yung bang assured ka dyan? 100% kasi ang Diyos ang nagsalita, gagawin niya yan. Kaya therefore, pag sinabing the blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow with it, that is first salvation. No? Yan ang pinakaunang blessing na pwede nating i-consider. Pagkatapos, dito sa sanglibutang ito, wag nating kaligtaan, i-acknowledge. Wag nating kaligtaan, also i-claim. Kasi iyan ang sinabi niya. Tingnan mo si Abraham. No? Si Abraham naging father of our faith. Faith that is spiritual, that is gift of God. So faith that is maghahatid sa atin ng dakilang kaligtasan. Without faith, it is impossible to please God. For him that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ano ba lang kayang i-reward ng Diyos? Lalo't na ang kaligtasan pagkatapos yung temporary lamang sa sanglibutang ito. So, tingnan natin anong sinabi dyan ng Panginoong Diyos kay Abraham. Basahin natin ang Genesis
12 verse 2. Praise the Lord. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Yes. Si Abraham hindi lang blessing sa material. Hindi lang siya blessing sa literal. Oh, tingnan mo dyan sa New Testament. Even Jesus Christ himself in his parables. Abraham is being mentioned, no, that he is in the kingdom of God. Abraham is being an example. Ihimplo si Abraham that God is not the God of the dead, but He is the God of the living. He is the God of Abraham. So, si Abraham, hindi lang siya blessed by God for temporal riches. Abraham, in the first place, blessed siya ng Diyos sa kanyang spiritual, sa kanyang kaligtasan. Oh. Bakit? Because of his obedience, sa kanyang pagiging masunurin sa ating Panginoon Diyos. Pastor, yes, si Abraham na-mention that he is being found in the kingdom of God. Abraham is being mentioned by Jesus Christ that he is the example as God is the God of the living and he is the God of Abraham. Pero sa temporal na bagay, natupad ba kay Abraham na siya yumaman din o pinagpala din ng Diyos? Basahin natin. Genesis 13 verse 2. Praise the Lord. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. Yes. Di ba ang mga mayayaman sa sanglibutang ito nagtatayo ng mga maraming factories, maraming business establishment? Naging blessing sila sa komunidad dahil ang mga tao nagkakaroon ng trabaho. Tingnan mo yung mga lugar na may malaking kumpanya sa lugar na yan. Di ba ang mga tao dyan, maalwan ang buhay. Kasi may trabaho, may pinagkikitaan. Ipalagay na lang natin a factory na nagkikater ng mga employees by thousands, by the thousands. O di, libo-libo rin ang mabasbasan. So ito si Abraham, alam naman natin, hindi lang cattle, hindi lang silver, hindi lang gold, ang marami siya. Marami din siyang mga workers, marami din siyang mga servants na nabubuhay dahil sa kanyang blessings. So ganun po sa buhay po natin. Maging blessed tayo ng Diyos, at the same time, gawin din tayo ng Diyos na blessings sa sanglibutang ito. Kaya huwag nating kalimutan na itong lahat, pag sinabing the blessing of the Lord, it make you rich and add no sorrow with it, that is dito at sa kabilang buhay. Kaysa sa blessing na walang godliness, walang kaligtasan, hindi unahin yung kaharian ng Diyos. Bless ka nga sa sanglibutang ito, yumaman ka nga sa sanglibutang ito. Pero kung hanggang dito naman lang din ang blessing ng Diyos sa buhay mo, what shall it profit, aman, sinabi dyan. If you gain the whole world, and yet you lose your own soul. Wala rin, useless din. Kaya napaka-importante sa atin yung godliness. Kasi pag sinabing godliness, pakinabang lahat yan. Walang iiwan dyan na sorrow na parating sa buhay mo. Walang sorrow nga eh. Basahin natin. 1 Timothy 4:8. Praise the Lord. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Yes, godliness. Godliness, ibig sabihin yan, you are obedient to God. Godliness. So, godliness is profitable unto all things, having the promise that now is, present time, material, temporal, financial, physical, economical sa sanglibutang ito, and the life that which is to come. That is, saan natin i-spend yung ating eternity, saan natin i-spend yung ating immortal body, saan natin i-spend yung ating the rest of our final destiny.
Lahat yan, ikikater ng Diyos yan sa buhay po natin. Kaya kung meron mang pinaka-blessed na tao sa mundong ito, yung godly. Kaya napaka-importante maging godly tayo. Tulad niyan, minsan napapansin ko, yung mga bata, habang bata pa, dala pa ng mga magulang, sumusunod sila. Pero pagdating ng panahon, lumalaki ng panahon, lumaki na sila, mag-aral, matapos mag-aral. Ang ibang mga anak, ayaw nang magsimba, ayaw nang magpakinig. Parang nahihila na doon sa sanglibutan, nahihila na doon sa riches of this world, nahihila na sa pleasures of the world, nahihila na sa fame of the world, nahihila na sa matatawag nating worldly and earthly pleasures. Godly ka nung maliit ka pa, tapos naging ungodly ka nung malaki ka na, ay dapat hindi yun mangyari sa atin. Pag sinabing godly ka nung maliit ka pa, godly ka rin pag may trabaho ka na. Godly ka rin pag nagkaasawa ka na. Godly ka rin kahit tatanda ka na. Godly ka pa rin kahit nasa in the point of death ka na. Bakit? Yun na yung godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. Ang dami ng mga tao sa sanglibutang ito na nasa kagandahan ng kanilang pangangatawan, nasa magandang kalagayan ng kanilang trabaho, pero sa madaling panahon, namatay din. Dami ngayong mga, alam mo nung nag-preach ako dyan sa Anghel Puninaria, yung mother ng aking classmate na si Arnold Mendoza. Nung pumunta ako sa washroom, siya kasi nasa gitna. So meron pang mga 3 doors na pwedeng paglamayan. Puno yun. Leading to the comfort room yun. Pagdaan ko sa first room na sumunod doon sa room ng mother ng classmate ko, nakita ko kaagad yung dalaga. Ang picture niya. Saya-saya. Pagtingin ko sa kabaong, ganun pa rin ang mukha, dalaga. Sabi ko, bata pa, namatay na. Next naman, ganun din. Palagay na natin, early 20s pa. Ang saya-saya rin ng mukha. Pagtingin ko sa kabaong, yun pa rin ang nakalagay doon. Bata pa. Pagdating naman sa ikatlo, ganun pa rin. So, ibig sabihin yan, kailangan lahat ng ages, lahat ng ating level ng ating age, we must be godly. Bakit? Huwag mong sabihin na, Pastor, dito sa atin sa mga anak ng Diyos, pag faithful tayo, wala mang kinukuha na bata pa. Huwag, meron. Marami. Bata pa. Si Junjun, yung naghatid ng mga taga-Madsayap dito, Dunggon, sino mag-akala? 20s lang yun. Bigla siyang kinuha. Yung anak ni Pastor Bibot, siya ba yun? Oh, early masyado. Parang 18 pa lang. So, kaya nga, tayo, pag tumatanaw tayo ng blessing sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng wisdom galing sa Kanya na para yung blessing na yan na ating pinagsisikapan, na ating mangkin, kailangan true godliness. Kasi dalawa yan. Dito, the life that now is and the life that which is to come. Secured ka. Blessed na blessed ka. So, itong godliness, hindi naman ito sabihin natin na bigla ka kaagad i-bless ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, dadaan ka muna ng estudyante. Dadaan ka muna ng lahat ng proseso sa isang mag-aaral. Dadaan ka pa ng board kung kailangan ng board exam. Dadaan ka pa ng mag-apply ka ng trabaho bago ka makasweldo. Makasweldo ka, minimum lang. Magkano man lang yung minimum. Para lang yun sa sarili mo. So, kailangan maghintay ka muna ng promotion. Pag na-promote ka, tsaka matagdagan yung ano mo. O kaya, mag-shift ka ng business, baka sakali palarin ka. So, anong gagawin natin? Sa estudyante pa tayo, maliit pa tayo, pag may trabaho na tayo, maliit pang income natin,
ang importante, yung godliness, hindi mawala sa buhay natin. Pero, meron tayong tinatawag na contentment, pagkakontento. Willing tayo makapaghintay sa fulfillment ng parating sa buhay natin. At present time, godly ka, meron kang pagkakontento sa buhay. Hindi ka nagmamurmur, nagko-complain. Hindi, godly ka, may contentment ka. That is great gain. Kasi hindi naman nababase sa kayamanan, sa pera, yung status ng tao, hindi. Basahin natin yan. Anong pinaka malaking gain or malaking blessing sa buhay ng tao? 1 Timothy 6 verse 6. Praise the Lord. But godliness with contentment is great gain. Praise the Lord. Great gain. With contentment, godliness. Yan ang pinaka-importante. So godly tayo. Simula maliit pa tayo, nang nandito tayo kay Jesus, paglaki natin, pag-graduate natin, pag professional na tayo, godly pa rin tayo. Pag mag-asawa tayo sa future, godly pa rin. So ikaw, darating ang panahon, magkakaasawa ka man talaga, piliin mo yung lalaki na may takot sa Diyos. Hindi kay dasmag ka lang o dasmag isang lalaki din ha. Wa ka magtanaw sa imong godliness nga maapektuhan. Dapat sa pang magligaw yung lalaki sa inyo kung babae kayo. Sabuta dayon. Kung nahigugma ka kanako, apila kong Ginoo. Kay di ko pwede mabuhi way Ginoo, way Diyos. Way mangluluwas. Di ko gusto mabuhi walay Diyos sa akong kinabuhi. Kaya di ko gusto mawala din sa kalibutan. Kaya mga wala magita maabot ang panahon. Ngawa ko'y kaluwasan. Mao na, paghuna-huna pag-ayo. Kung ang lalaki, maingon nga, di ko anang Ginoo nimo, mawala ako ang kalipayan sa kalibutan. Kabalo biya ka. Kusog biya akong nigarulyo. Kusog biya ako inom-inom sa barkada, nga pugan ko nimo. Ngita na lang kog lain. Ay ikaw po, di kay pugan-pugan pa nimo. I cannot let you go. Bahala na mo. Di ka mo higugma sa akong Ginoo, ikaw pa rin ang forever ko. Nako. Diha jud ka matutyo, no? Diha jud ka mapahamak. Kailangan godliness. Huwag mong hayaan na maapektahan yung pagka-godly mo. Pag sabi niya na ganon, let go mo siya. Hindi siya ang right person para sa iyo. Kasi maghihila yan sa iyo sa ungodliness. Kaya priority, ang godliness sa buhay natin. Habang estudyante, habang magtatrabaho. Ngayon, magtrabaho ka naman. Hindi kay wanted bar girl, 1,000 per day. Imuha na lang ng imo na lang ng i-grab kay 1,000 per day. No, that is ungodliness. You should know how to choose. Basta importante hindi masira yung godliness mo. Okay. Wanted, servidora ng serbisa, yung beer sa tindahan ko. 800 per day. Laki-laki, sobra sa ano. Huwag kang masilaw sa mga sweldo na malalaki, pero maghatid naman sa iyo sa ungodliness. Ganun. So, sa buhay natin, yung godliness with contentment, yun ang mahalin natin sa buhay. Kasi siya yung maging daan ng blessing ng Diyos sa buhay natin. Siya yung maging daan ng kaligtasan natin. That is great gain sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba si Abraham pinagpala ng Diyos? Bakit obedient siya sa Diyos? Godly siya. Tapos mayroong tao dito gusto magbigay sa kanya ng malaking kayamanan. Hindi niya tinanggap. Kasi nakita niya na baka sabihin ng tao na yan, ikaw nagpayaman sa akin. Huwag nating i-consider may taong nagpayaman sa atin. Hindi. Ang Diyos ang nagbi-bless sa atin. Kaya doon tayo loyal, doon tayo magsunod sa Diyos. Basahin natin yung kasaysayan ni Abraham.
Basa, Genesis 14:23. Praise the Lord. That I will not take from a thread even to a sew latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. Praise the Lord. Yan. See? Doon tayo nakatutok sa Diyos. Na siya yung nagbibless sa atin. Huwag angkinin ng ninuman ni sarili natin. So huwag na tayong umiwalay sa godliness. Siya yung nagbibless sa atin. Siya yung bibigay sa atin ng magandang pamumuhay sa sanglibutang ito. At huwag nating kalimutan niya na pag ikaw ay umangat sa buhay mo, huwag mong sabihin na, kaya ko pala sarili ko na mamumuhay na maalwan, mamumuhay na masaya, mamumuhay na may kaya. No, huwag mong angkinin yan. Tapos maya-maya, pag sinabi mo na gano'n, ayaw ko nang magsimba, mabubuhay pa rin pala ako. Ayaw ko nang magsimba, ayaw ko nang mag-practice ng holiness kasi ang sanglibutang ito hindi na mag-ano sa akin, mag-praise. So, mahilig ka ng praise of man, mahilig ka ng worldly gain. Wag, that is ungodliness. Kailangan godliness with contentment ka sa harapan ng Diyos. That is great gain. Kung ano mang level ng takbo ng buhay mo sa sanglibutang ito, hindi ka mawala sa godliness. Amen? Praise the Lord. Kung darating man ang panahon, pinagpala ka ng Diyos, magkapamilya ka, tapos bababa ka doon sa Mercedes-Benz na sasakyan mo, kung sakali lang pinagpala ka ng Diyos, pagbaba mo doon sa Mercedes-Benz, wala ka pa rin alas, mahaba pa rin ang palda, mahaba pa rin ang buhok. Di ba? Kapuri-puri sa Diyos yan. Hindi kayo naka-Mercedes-Benz ka. Tapos pagbaba mo, ang iksi na ng short pants mo, ang dami ng tato doon, ang dami ng borloloy. Ang pupuri sa iyo yan, ang mundo. Cursed ang mangyayari dyan. Kaya ingatan natin ang godliness with contentment. Praise the Lord. All levels ng ating pamumuhay sa sanglibutang ito, the priority is godliness. Sigurado yan. Tingnan mo yung mga ungodly. Sino lang nakinabang sa kanilang kayamanan? Holdupper. Sino lang nakinabang sa kanilang katawan? Rapist. Sino lang nakinabang sa kanilang mga properties? Mga mangluloko. Paano? Umiwan sila sa Diyos. Mas minahal nila ang kayamanan na sanglibutang ito. O kaya, walang protection. Walang assurance. So, therefore, sa buhay natin, unang-una, do not claim any blessings and wealth. Lagi mong ibigay sa Diyos yung glory at honor at sabihin mo, Lord, I will not depart from you. I cannot attain these things without you. Lord Jesus, I will not depart from you. I have no assurance of salvation in case kunin mo ako sa sanglibutang ito. So lagi mong ituro sa Diyos kasi siya yung nangako. Tapos sumunod ka sa Kanya, godly ka sa Kanya, bubuo siya ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magbago sa isip at sa gawa. Godly ka pa rin. Siya pa rin ang tinuturo mo, ang Diyos pa rin nang nagbigay sa iyo nito. If riches increase, do not brag. If riches increase, do not lift up yourself. Always honor God, give glory to God. Basahin natin. Deuteronomy 8:17 hanggang 18. Praise the Lord. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. Praise the Lord. Iyan. Huwag mong sabihin sa puso mo, aking kapangyarihan, aking kalakasan, naangkin ko ang mga kayamanan. Subalit alalahanin mo ang Panginoon.
Siya ang nagbigay nito ng kapangyarihan para magpapayaman sa iyo. Siya ang nagpapatibay sa kanyang pangako na kanyang ipinangako sa iyong mga ama. Kaya sa buhay natin, katulad nito, dahil nauna si Pastor Samuel Gabre, grabe yung kahirapan natin lahat. Unang-una, walang may-church sa atin na sarili, puro rentals. Kung meron man sa bundok, pero maliit lang simbahan. Walang mga sasakyan sa atin noon. Walang mga matatawag natin na ito nang na mga blessings ngayon. Huwag mong ikumpara yung sarili mo. Mas magaling ako kay Pastor Samuel Gabre. Mas bright ako kay Pastor. No. Mas pinagpala ako kaysa kay Pastor. Wag. Bakit? Hindi mo alam yung mga blessings na yan, fulfillment yan sa pangako niya, sa buhay niya. Praise the Lord. Dapat magpasalamat ka sa Diyos dahil may pinangako ang Diyos sa ating Ama. Sa ating panampalataya, una kay Abraham. Ikalawa, sa ginamit una ng Diyos sa holy place. Basahin natin Deuteronomy 7:12. Praise the Lord. Wherefore it shall come to pass, if you hearken to these judgments, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers. Yeah. Praise the Lord. Pero hindi rin ibig sabihin na yung ating mga nauna na parents in the Lord, pinagpala ng Diyos because they are obedient, tapos automatic ka na. Hindi. Meron tayong participation, meron tayong collaboration, meron tayong coordination. Ano yun? Ito na. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, pag nakinig kayo sa kanyang kahatulan, and keep and do them, at ito'y iningatan at ginawa ninyo. Yan ang participation natin. Hindi ibig sabihin, anak man ako ni pastor, o son-in-law man ako ni pastor, kahit hindi ko na kailangan magsunod sa kanya, apo man ako ni pastor, kahit hindi na ako magsunod sa kanya, lineage ako ni pastor, kahit hindi na ako maging obedient, may pangako naman ang Diyos sa kanya na i-bless ang kanyang mga anak, mga apo. No. Hindi yun automatic. No, maliwanag Wherefore it shall come to pass, pag wala na yung mga magulang natin, if ye hearken to these judgments, pinatuloy natin, pinapakinggan ang kanyang mga kahatulan mula sa salita ng Diyos, and keep them, iningatan natin sila, hindi natin sila tinapon at sinuway, and do them, at ginawa natin sila, hindi natin sila i-disregard na wala tayong paki. Bakit pala? Ayaw kong sumunod. Hindi. Kundi binigyan natin sila ng talagang pagsunod. That the Lord thy God shall keep unto you the covenant. Iingatan ng Diyos yung kanyang pangako. At saka yung awa niya na ipinangako niya sa mga ama ninyo, mga ama natin. Kaya hindi pwede na automatic yan. Kailangan intindihin din natin ang ways of the Lord. Praise the Lord. Yung pamamaraan ba ng Diyos para hindi tayo ma-frustrated na tulad ni Cain, nag-offer siya, hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Ano palang diferensya sa offering ni Cain at saka ni Abel? Bakit kay Abel tinanggap? Bakit kay Cain hindi tinanggap? Tingnan mo naman yung classification ng kanilang offering. Ang classification ni Cain, basta kumuha lang ng fruit of the grounds, in-offer. Pero, si Abel, firstling, unang bunga, without spot, walang pilay, hindi bulag, nandyan. Ibig sabihin yan, hindi binasihan ng Diyos sa bagay na binigay mo sa Kanya as offering. Binasihan niya how you did it. No? Paano mo yan ginawa?
kung yan ba'y tao sa puso. Kaya ganun sa buhay natin. Kailangan talaga natin ng cooperation. Yung paano natin ginawa yung kanyang mga statutes. Paano natin iningatan yun. Gagawin din ng Diyos ang kanyang mga ipinangako sa ating mga parents sa spiritual. Lalo't na sa buhay ni Abraham at ni Pastor Samuel Cabre. Praise the Lord. Ganun. So, bakit yung blessing na pag hindi kasama ang kaligtasan, useless? Yes, useless talaga. Basahin natin last verses. Psalms 127, 1 and 2. Praise the Lord. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Praise the Lord. Tingnan mo. Pag ikaw ay godly, hinayaan mo ang Diyos mag-build ng iyong house. House dito sa mundo at house sa kabilang buhay. Ano yung house mo dito sa mundo? Your family or yourself mismo. Yung future mo. House doon sa kaharian ng Diyos, ay sa kaharian ng Diyos, wala nang marriage. Individual na tayo. O yun, i-build ng Diyos yung personal needs mo doon. Eternal blessings. Yan ang gusto ng Diyos. Siya yung mag-build. Kaya kung ungodly ka, kahit pa maangkin mo pa ang mundong ito, sabi dyan, useless yan. Kahit pa maggising ka sa umaga, para mag-labor ka ng husto, para marami kang maipon. Tapos, hindi ka namuhay na godly, nako, kakain ka lang ng bread of sorrow. Kakain ka lang ng tinapay sa kagulanan. Ano pa? Matutulog ka rin. Hindi all the way, all the time, gising ka o buhay ka. Mawawala ka rin sa sanglibutang ito. Kaya tandaan natin lagi, anong ibig sabihin, the blessing of the Lord? It maketh you rich and addeth no sorrow with it. Ito yung inuuna ang kaligtasan, inuuna ang godliness, inuuna ang spirituality. The rest just will follow. Walang sorrow dyan kasi kaya ng Diyos ipa-increase yung blessing sa buhay mo. Walang sorrow dyan, kayang i-protect ng Diyos yung blessings intended for you. Walang sorrow. Hindi kay pinagpala ka ng Diyos, tapos ungodly ka, tapos nahulog ka sa kamay ng hold-upper at rapist. Sila lang yung nakinabang sa katawan mo at sa kayamanan mo. Sorrow. Daming pangyayari na ganyan sa sanglibutang ito dahil humiwalay sila sa Diyos. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Para sa ganun. Pero wag mo rin i-consider na tatagal ka pa sa sanglibutang ito. Maximum of 80, bonus of 90. Ganun man lang yan. Ang takbo ng buhay ng tao. So, wag tayong tumingin sa buhay lamang dito sa sanglibutang ito. Because if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Hindi lang dito. Tumingala tayo doon sa eternal riches, eternal glory. Kaya si Abraham at saka si Sarah, talagang tumingin sila doon. The city whose builder and maker is God. Inuna nila yung spirituality nila. Hindi lang nila pansin, nag-multiply na yung blessing sa kanila, at the same time, naging blessing din sila sa iba. So, paano tayo maging blessing sa iba? Maging blessing tayo sa iba, both temporal and eternal. Yan ang pinaka-big blessing na ating mahatid sa ibang tao. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.